Ma, anong ulam? Yung hinusgahan at nagalit ang maraming tao sa 16-year-old na batang ito na bukod tanging hangad lang naman magtinda ng marangal at makatulong sa pamilya. Na despite din sa maraming malulungkot na nangyari sa buhay niya, ito nananatiling matatag pa rin at napakamasayahing bata. Kaya marami man ang hindi naging sang-ayon sa joke niya, patuloy pa rin itong success sa small business nila at nang dahil sa kanya, buhay na buhay ulit ang buong Carriedo. Nandito ako ngayon sa may Carriedo para finally matry na itong pinagkakaguluhan pa rin na cheesy Hungarian overload ni Neneng B. Grabe, hanggang ngayon dagsa pa rin yung mga tao. Kahit kabubukas pa lang nila, marami na talagang nakaabang kay Neneng B. Actually, sa buong Quiapo nga, maganda yung effect ng pagsikat niya. Ang dami nga daw nagsasabi at natutuwa dahil nabuhay ulit yung Carriedo. At naging inspirasyon pa siya sa ilang kabataan na nagsumikap hindi lang para makatulong sa pamilya, kundi para matuto rin sa buhay. Dahil hindi naman lahat ng batang nagtatrabaho at napagsasabay ang pag-aaral inubligan ng magulang. Yung iba, likas na maabilidad lang talaga, or may mataas na pangarap na gustong matuto ng maaga sa buhay. Or simpleng, grabe lang yung pagmamahal nila sa magulang kaya gusto nilang tulungan ito. Nung malaman ko nga yung buong storya ni Neneng B, grabe sobra yung paghanga at taas ng respeto ko sa kanya. Yung tipong sa dami ng madidilim na pinagdaanan nilang mag-ina, mapapaisip ka na deserve talaga niya yung kasikatan at ang mga natatamasan nila sa buhay nila ngayon. Grabe tong batang to para sa mga pinagdaanan niya sa buhay niya, kung sa iba yan, nagrebelde na yan. Pero si Neneng B, grabe, sobra-sobra yung pagmamahal niya sa nanay niya. Yung tipong ang swerte ng magulang kung meron kang kagaya ni Neneng B. Makikita mo yung importansyang binibigay sa pamilya na magsama-sama pa rin kahit sa hirap at ginhawa. At nang dahil sa pagmamahal niya sa pamilya niya, ito, success ang naging bunga. At ang kinagandahan pa nito guys, naging simbolo si Neneng B ng pag-asa sa mga hirap sa buhay. Na walang imposible basta tiwala lang sa sarili at syempre samahan ng sipag. Kaya kung ikaw merong magulang na hindi ka pinagtatrabaho at mag-focus ka lang sa pag-aaral, good for you dahil swerte ka sa magulang. At kung ikaw naman pinag-aaral at tinuturo ang pandumiskarte sa buhay, sobrang panalo ka niyan dahil ang pagiging madiskarte or street smart ay hindi mo matututunan sa eskwelahan, kundi sa everyday life na na-experience mo. Hi, Neneng B. Hello po. Kamusta ka naman after ng sobrang nag-viral ka, yung sobrang sikat mo ngayon sa buong Pilipinas? Kamusta ka naman? Ito po, hindi pa rin po makapaniwala kasi dati pong walang-wala. Ngayon po, binless po ako ni Lord. Kaya malaki po ang pasasalamat namin kay Lord kasi marami na pong tumatangkilik sa may tindahan po namin ng Hungarian Overload. Hindi lang po sa Hungarian Overload, sa mga siomai po namin, sa dragon fruit po. Lahat po talaga, hindi lang po kami. Malaki po talaga ang pasasalamat namin kay God. Sa mga vlogger din po. Sino ba si Geraldine bago siya naging Neneng B? Si Geraldine po ay isang batang nangarap para sa pamilya, para po makaahon kami sa hirap. So, Neneng B, ano naman mapapayo mo sa mga kabataan ngayon? Maging totoo po tayo sa sarili at maging disiplinado. Pagpatuloy niyo lang po yung pag-aaral niyo para po pagdating ng araw po, matulungan naman natin yung mga magulang natin. Ma, anong ulam? So guys, finally, nandito na tayo kay Neneng B. Matitikman na natin tong overload niyang Hungarian. Tingnan nyo, until now, ang haba pa rin ng pila sa kanya. Sobrang sikat pa rin niya. Kasi dito kayo mabibilib sa diskarte ng bata. Pero bago tayo mag-move doon, tikman man muna natin tong Hungarian sausage niya. Imagine niyo guys, tingnan niyo naman to, 50 pesos lang. Saan kayo makakakita na ganito kadaming cheese? Tapos Hungarian pa yung gamit. 50 lang. Bukod sa masarap na, marami pang natutulungan na budgeted na tao. 50 pesos lang, tingnan nyo naman yung bigat. Grabe. Halos hindi nyo na makita yung ketchup sa sobrang overload. Tingnan nyo naman yung Hungarian sausage, guys. Doon pa lang masasabi nyo ng quality. Actually, guys, yung ibang tao kasi pinupuntahan na lang dito si Neneng B. Kasi very inspiring yung stories niya. Secondary na lang itong overload na Hungarian sausage niya. Marami kasi nang bash sa kanya, guys, diba? For me lang kasi, syempre, iba-iba naman tayo ng nakalakihan Iba-iba yung sitwasyon ng buhay natin. So, probably yung kanya, kaya madiskarte siya kasi kailangan niya dahil sa pamilya niya. So, probably yung mga iba, yung mga na-hurt doon sa naging tagline niya, maaaring kayo, masarap yung naging buhay or hindi kailangan ng anak nyo, ganyan. Siguro, parang, syempre sa panahon ngayon, di ba? Somehow, kailangan maging, yung instead na makakita ka ng negative sa ginagawa ng bata, isipan mo na lang ng positive para sa ganyang batang edad na nagtatrabaho, nagsusumikap. Hindi ba mas natutuwa tayo? At saka guys, bago nyo husgahan yung bata, dapat alamin nyo muna kung ano yung pinagdaanan niya. Kasi kung hindi kayo aware o hindi nyo alam yung pinagdadaanan niya, same goes naman yan sa lahat ng tao Kung hindi mo alam yung pinagdadaanan ng isang tao, huwag nyo munang husgahan. So yun lang, maging mabuti lang tayo sa kapwa-tao natin,
mapamatanda, bata, or kahit sino man ano pang kasarian yan. Kasi wala naman ibang magtutulungan dito, tayong mga tao dito sa lupa habang nabubuhay tayo. Diba? So yun lang. Solid nito, si kwenta lang, 'di ba? Saan ka pa? Bukod sa masarap, quality pa yung sinuserve. Tingnan niyo naman yung Hungarian niya, oh. Legit, masarap. Actually, hindi siya star dito sa May Quiapo, sa buong Pilipinas. Ang lupit ni Neneng B eh. Niyanig na yung buong Pilipinas. Ganyan yung magandang mindset, guys. Hindi lang basta para kumita ka ng pera. Gusto mo satisfied din yung mga customer mo. Hindi lang basta may makain. Masasarapan pa. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye! Mwah!